Sa araw na to guys, panoorin muna natin ang video na to at magbibigay tayo ng reaksyon. Bastos yung anak mo, ito gawin mo. Kapag binabastos ka na ng anak mo, tanggalan mo ng karapatan bilang anak. Huwag mong hayaan na binabastos-bastos ka lang yan. Huwag mong hayaan na ulit-ulitin sa'yo yan. Tanggalin mo lahat ng nakakapagpaluwag sa buhay niyan. Tirahan, pera, pagkain, palayasin mo kung kinakailangan. Dahil pag hinayaan mo yan, pagtanda niyan, siya din ang magdadala. Magiging bastos yan sa ibang tao, taiinisan. Mahihirapang mabuhay ng matinuyang bastos na yan. Lahat okay lang sa'yo ang ginagawa. Iniintindi mo kahit na masakit na sa damdamin mo yung mga ginagawa. Kung ganon, nag-aalaga ka ng halimaw na nag-iintay lang lumakas. Hindi matututo yan pag puro ka lang satsat. Masakit isipin pero walang puwang sa pamilya ang bastos na anak. Bakit mali ang binibigay na advice ni Idol? Una, ang pagpapalayas mo sa isang bata o anak mo na bastos ay basically hindi siya nasusolusyonan kung ano yung ugat ng problema. Kapag nagiging bastos ang isang bata, palagi nating isipin na hindi yan inborn. Dahil kung inborn yan sa makatuwid na ikaw mismo ikaw na magulang ng batang bastos na to, ay natural lang din sa iyo ang pagiging bastos o ang kabastusan. Lagi nating tatandaan ang pagiging bastos ng isang bata ay palaging may pinanggagalingan. Alamin natin kung ano yung ugat na dahilan kung bakit nagpapakita ng ganitong pag-uugali ang isang bata. Always remember that we have to solve the root cause of the problem and not the fruits of the problem. Pangalawa, ang pagtanggal sa kanya ng kanyang mga pangangailangan o mga basic needs kagaya ng tirahan, pagkain, mas nagpapalala sa problema mo at sa bata mismo. Mas lalong magiging rebelde ang bata, mas magtatanim siya ng puot at galit sa kanyang mga magulang. Mas lalong lalayo ang loob ng bata sa kanyang mga magulang. At ikaw mismo na magulang ay lalo ka rin mahihirapan. Hindi imposible na hindi ka rin makaramdam ng sakit o kaya naman nasasaktan ka din at kahit nasabihin mo pang kaya mong tiisin yung anak mo, basically, because we parents are designed to have a connection sa ating mga anak. And always remember that our role as parents and our connection to our children is perfectly designed by God. Kapag yan ay nasira, normally ay nakakaramdam ka na merong kailangang gawin para ayusin ito. Otherwise, hindi magiging masaya ang buhay mo bilang isang magulang. Pangatlo, yung sinabi ni Idol na iniintindi mo ang anak mo. Kung ang konteksto nito ay yung sinasabi natin iniintindi ay ini-spoil mo yung bata o kinukonsinti, basically po yan po ay mali. Kailangang ipakita nating mga magulang ang ating autoridad over sa ating mga anak. However, hindi ibig sabihin na kapag sinasabi nating autoridad, ito ay yung pagpaparusa, pananakit o yung tinatawag na one way lang yung communication. Mahalaga na sa ating autoridad or authority as parents, kailangang maglatag at mag-agree ka at ng anak mo kung ano yung inyong mga rules. At ang pinaka-importante ay dapat maging consistent tayo sa pag-i-implement at pag-follow ng rules, both ikaw, ng magulang at yung iyong anak. Mahalaga na turuan mo ang anak mo ng kahalagahan ng obedience out of respect, not obedience out of fear. Consequences are okay, but make sure na ito ay akma sa kanyang development age at hindi humahantong sa pang-aabuso. Always remember that parenting is not just about providing shelter, food, clothing, o kaya pagpapaaral sa anak mo. Parenting is also about training and teaching your child about obedience and values. Kapag bastos ang anak mo, isa lang ang ibig sabihin yan. Ikaw na magulang ay malaki ang pagkukulang mo when it comes to sa pagbibigay ng training at pagtuturo ng tamang values sa tamang pamamaraan. Kung ikaw ay may reaction or opinion, please type in the comment section and please like, follow, and share this video.